Hola guys, welcome to my channel. In this video, I'll be ranting about Apple Pay. Sa wakas, supported na ng Pilipinas ang Apple Wallet na pagtanggap ng Philippine local credit cards. Ang ganda, napaka-convenient. So that said, normally I would say timestamp, time bar below, but this won't be a long video. Personal opinion. Yung long ko baka short sa inyo, o yung short ko baka long sa inyo. Even worse. Anyway, konti lang to. Pros, cons, a bit of remarks. Let's start with pros. Convenience. If you frequently go abroad, napakaganda. Sa abroad, ako lang hindi na tap to pay kasi dito naman sa bansa natin may tap to pay. Transit cards na lang. I frequently go to Japan. Yung Suica card nila doon can be uploaded to Apple Wallet. Napakaganda, 'di ba? Pero to reload, para ma-reloadan, para ma-top upan ng pera yung Suica card, piling-pili lang yung mga vendo machines na tumatanggap ng credit card. Most vendo machines sa Japan, cash lang ang tinatanggap. So, the fact na pwede nang maglagay ng Philippine credit card sa Apple Wallet, it makes the reloading better. Ngayon, huwag niyo ako panghawakan doon. Baka pumunta naman kayo sa bansa na yung transit card hindi supported ng Apple Wallet. Research na lang kayo, hindi ko na problema yun, di ba? Pero kung pupunta kayo ng Japan or Korea, transit cards nila nasa Apple Wallet, very nice. Credit cards natin ngayon, nasa Apple Wallet na rin. Well, at the time of filming, August 5 ngayon, Union Bank, kasi dalawa lang yung credit card ko Union Bank, BPI. Union Bank, pasok. BPI sa ngayon, hindi pa. Ngayon, matatap upan ko na ngayon yung transit card ko for the Suica card using my Philippine-based credit card. So, ang convenient. So, that's number 1. Number 2 is tap to pay. Ako, personally, the lesser frequency na maglalabas ako ng wallet or ng physical credit card, the better. Cellphone na lang. Lagi ko naman hawak. To be fair sa akin, ganito ako mag-cellphone. Kausap ko misis ko, nakatingin ako sa kanya, periphery ko na sa cellphone habang nag-chat. Hindi. Wala akong ka-chat. Sorry, honey. Anyway, bantay ko lagi, hawak ko lagi yung cellphone ko. Mas convenient na, alam mo yun, itatap mo na lang, di ba? So, nandun yung convenience. To be fair sa Philippine merchants natin, guys, bakit ko ba nasasabi to? The lesser frequency na binibigay mo yung credit card mo sa merchant, the better. Kasi yung credit card mo, nandun na yung credit card details. Yung 16 digits and yung 3-digit CVC code. Importante yun, guys. Ngayon, yung mga staff natin sa mga stores, to be fair sa kanila, parang nag-training yata sila, hindi na nila hinihingi yung credit card. Pero kung ikaw, isa ka dun sa mga makukulit na lagi mong binibigay yung credit card mo, iwas-iwasan mo na yun, guys. They're offering you na nga the device for you to tap on it or to insert your own credit card yourself. Ikaw na magpasok ng credit card, ikaw na yung mag-tap. Iwasan nyo nang ibigay sa kanila yung credit card kasi security purpose di ba? For security purposes yun, guys. Kaya hindi na nila kinukuha. Kaya huwag nyo na ibigay para security nyo na rin. Kung ikaw, hindi ka makatiis, lagi mong binibigay sa kanila yung credit card mo, baka itong Apple Pay na bagong pakulo ng Pilipinas, baka hindi para sa'yo. Diba? Para mong binigay, ito Facebook ko, ikaw na bahala dyan, paki-add mo nga sarili mo. Does that make sense? Sana hindi. Sana hindi. Kasi, wag mong gawin yon for security purpose, no? Third and last na pros, no? Sa local naman natin, yung convenience. Again, guys, nasabi ko na kung paano ako gumamit ng cellphone. Lagi ko yung hawak, hindi yan nalalayo sa akin. Pwera na lang kung hinihiram ng misis ko yung cellphone ko. Otherwise, walang nakakahawak ng phone ko
Kulang na lang nakarehas siya sa akin, no? Yung alam mo yun, naka-chain dito sa braso ko, tapos may chain yung cellphone. Kulang na lang ganun yung pagtrato ko sa cellphone ko. Bakit? Lahat ng financing ko nandyan. Passwords ko nasa cellphone ko. Sobrang ingat ko sa cellphone ko. Lagi ko yung hawak. So, nandito ng bayaran. Tuk! Ang ganda. Again, babalik na naman ako doon sa sinasabi ko kanina. The lesser frequency na paglabas ko ng wallet ko, the better. Ako, wala akong cash. Zero cash ako sa wallet ko. Most if not all of the time. Laging walang namang pera yan. Goods. Nilalabas ko na yung wallet ko kapag nilalabas ko na yung credit card ko. Ngayon, supported na ng Apple Wallet yung credit cards natin. Even better, ganun na lang ako magbayad. 'Di ba? So, ang convenient niya. Ngayon, sa cons naman tayo, guys. Cons. I cannot proceed in good conscience without promoting yung video ng Veritasium. Si Veritasium, nag-co-op siya kay... Pinapollow ko yung YouTuber na to, si MKBHD. Hindi ko... I think his name's Mark, but I'm not sure. Pero anyway, sikat din na YouTuber si MKBHD. Ang gaganda ng videos niya in regards to cars, phones, technology. Ang ganda. If you're not following him, diwag. Follow ninyo kung gusto ninyo. Pero natutuwa ako sa kanya. Ginatungan pa ni Veritasium. Ang astig. Yung link ng video na sa baba. Con number 1, security. Na-hack yung phone natin, guys. What am I saying? Naligaw lang yung cellphone mo sa isang tabi. Ngayon, meron kang intruder. Kinuha yung cellphone mo without you knowing. Tapos, tinap doon sa device. Nagkaroon ka ngayon ng unwanted payment. Napakadelikado kasi na-hack siya. So, security ng cellphone mo will require higher amount of vigilance is all I'm saying. Huwag mo siyang bibitawan. Meron na tayong GCash. Sikat na yan. Kung wala ka pang GCash, baka hindi para sa'yo itong Apple Pay, Apple Wallet na to. Kasi, di ba? Saan ka galing? Anyway, huwag mo bibitawan, huwag mo hayaang naliligaw yung cellphone mo kapag ka nagtatransition ka na sa mga ganitong klaseng transaction, bro. Huwag ganun, delikado. So, all I'm saying is, huwag kang maging complacent na, kailangan ng Face ID, kailangan ng passcode. I'm secured. Hindi, na-hack pa rin yan. So, delikado is all I'm saying, no? So, yun yung number 1. Nasabi ko na ba? Yung link ng Veritasium video nasa baba, ha? Please watch it. I find it very educational, bro, in regards to situational awareness, ha? So, panoorin ninyo yung con, again, to highlight lang, security ng cellphones natin, hindi sapat. Kailangan nating bantayan kung saan natin to itinatap, kung sinong nakakahawak ng cellphone na to at tinatap kung saan kasi it's not always na protected tayo ng Face ID or ng passcode is all I'm saying. Bantayan ninyo ang Apple Watch, ang Apple phones, tablets, whatever, kung saan man nakapasok yung credit card or Apple Wallet ninyo. Bantayan ninyo yan kasi delikado, na-hack yan. Sorry. Medyo tumataas yung boses ko. Ganyan talaga ako kapag na-excite or kapag kami na-emphasize, ha? Sorry. Anyway, next con is complacency. Baka overly dependent na tayo, mag-tap. Tapos, hindi pala gumagana yung tap to pay. Sad to admit, hindi lahat ng mga terminals natin dito sa Philippines gumagana yung tap to pay. Hey sir, paki-insert yung credit card. Kaso, hindi mo dala yung credit card mo. Iniwan mo sa kung saan. Wala kang pambayad. But, if intentionally mo iniwan sa bahay,
yung credit card mo, no problem. Just make sure na may alternative mode of payment ka, may dala kang pera. No problem ako dyan. Kasi darating at darating tayo dyan. Medyo, actually, inisip ko ako, i-include ko to sa cons. Parang, ganyan ka ba talaga ka absent-minded? Nawawala yung diba? Darating at darating tayo dyan. Complacency. Do not be complacent and overly dependent sa phone. Make sure na mayroon kang pambayad kung hindi gumana yung tap to pay is all I'm saying. Kasi ngayon pa lang di ba? 60 if not 70% of the time na hindi gumagana mag-tap. Most or rather 40% of the time I had to insert yung credit card ko dun sa terminal manually. So, ingat lang. Kahit nandito pa tayo sa Pilipinas, hindi ko lang kung bakit hindi gumagana yung tap. Yung tap, di ba? Nakakairita no? Pero, ganun pa man, ingat lang. Just make sure you have cash on hand or the physical credit card with you handy. Is all I'm saying, no? So, yun yung end ng cons natin. And lastly, sa remarks. I cannot end this video without saying, nag-research ako. To be fair sa akin, I was really trying to come up with natuwa kasi talaga ako na supported ng Apple Wallet ang Philippine local credit cards. So, nag-research muna ako kung ano yung i-include ko sa video na to or yung content ng video na to. Napanood ako si Jacob or si Jay. Its link will be in the description field below. Kasi normally, yung mga content ng videos ko would have tutorial, churbanes di ba? Pero, nandun ang ganda na ng video. It has its intro. Sa intro pa lang natuwa no? It has its intro, a bit of description, yung Apple Pay, Apple Wallet, description, kung ano sila, na-describe niya, mga pros, mga cons, nandun, and most importantly, yung tutorial on how to add credit cards into your Apple Wallet, na-describe niya rin. Pero hindi niya na-describe, medyo napasobra yung pros niya, na nalimutan lang niya sabihin yung yung security, vulnerability. Yun lang. Kaya, it prompted me to make this video. But, then again, natuwa ako sa video niya. Hindi ko naman binabash or whatever. Natuwa nga So, ayun, panoorin niyo yun kung if you're wondering on how to add your credit card into your Apple Wallet. Pero again, medyo, sorry na guys medyo self-explanatory kasi kung paano i-add yung card sa wallet. Kung nagdududa ka on how to add it, or baka naman first time, ingat lang, is all I'm saying. Kasi may mga risk talaga dyan. Especially if again guys, walang patama to guys but if you have to research on how to add credit cards into your phone wallet, ingat. Kasi meaning nun, bago ka pa lang sa ganitong transaction, baka bago ka rin sa cellphone. Baka mawala mo, delikado, alam mo yung ibig ko sabihin? Ingat talaga guys, kasi yung vulnerability on how you secure your phone, your wallet, at the same time, delikado yun guys. Ingat tayo dyan. Ako personally bro, phone ko may sarili tong security. Hindi ko to pinapasok sa kung saan wifi, sa kung saan yung mga financial transactions ko dito. Hindi ako naka-public wifi dyan guys. Delikado yun. Hindi ko ginagawa yun. Credit card ko, hindi ko kung kanino binibigay yan. Masungit ako. Bakit mo kinukuha? Actually, mas mataas pa doon yung boses ko Parang, ingat tayo. Especially,
ingat tayo sa cellphones natin. Delikado. Panoorin niyo yung Veritasium for your to open your minds, guys. Ingat tayo dyan, ha? Is all I'm saying. Kasi, mahirap. Masakit sa damdamin. Sa damdamin yung manakawan. Lalo na sa katangahan. Sorry. Adjective yun, hindi mura yun. Mahirap mawalan ng pera sa katangahan. Is all I'm saying. What? Ay, nakakalungkot yun. O, ayun lang guys. Comment lang kayo sa section field below kung gusto niyo. Medyo napapansin niyo, medyo mabagal yung pag-upload ko ng videos. Minsan lang ako ma-inspire. At ngayon yun, natuwa talaga kasi ako sa Apple Wallet. Ang laking convenience para sa akin, ha. Sana para sa inyo rin. So, comment lang kayo kung meron kayong, alam niyo yun, gustong i-volunteer na gawan ko ng video. Sana magawa ko. Pero, i-review ko pa naman. Tapos, questions, put it down below. But, for now guys, that's it. See you in the next one.